Magandang umaga muli sa bawat isa. Boker Tov, good morning sa bawat isa. Welcome. Welcome po to the message for today entitled Presenting the Glorious Gospel to the Conscience of Man. Presenting the Glorious Gospel to the Conscience of Man. Ang mga verses po are found in 2 Corinthians chapter 4, verse 1 to 6. 2 Corinthians chapter 4, verse 1 to 6. At atin pong ipapaliwanag yung sinasabi na presenting the glorious gospel to the conscience of men. No? Alam po natin na ang gospel po dito ay pinapakita ni Paul ay glorious ito. Compared sa old na ministry niya, yung old covenant, ito ay more glorious. At dito po si Paul dahil sa kanyang maraming problema or mga hostile na audience, ang kanyang style ay ipinipresent niya doon sa conscience talaga ng man, yung nagdi-decide kung ano yung tama at mali. So sa umaga po to ay gusto po nating i-discuss ito o i-message ito. But while waiting for others to log in for the FB Live message for today, let me take again this opportunity to present the gospel, ang magandang balita ng kaligtasan, the gospel of our salvation, good news. No? Yung gospel ay good news niyan from the Greek word euangelion. Eu means good and angelion means message. Yun po ay good message or good news. Yan po ay nanggagaling po ang ating Tagalog word na ebanghelyo. Euangelion sa Greek, good news. Ebanghelyo, bakit po nagiging good news siya? Kasi ang bad news po ay lahat ng tao ay magkasalanan. Sabi nga sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Doon naman sa Romans 10, not one is righteous. No, not one. No? Lahat po ay makasalanan at hindi po nakaabot sa panuntunan ng Holy God. Kasi ang ating God po ay mayroon siyang attribute na holy at iyan po ang attribute na 3 degrees na minention. Holy, holy, holy sa Isaiah 6. At ang holy po na God ay hindi niya pababayaan na may makalapit sa kanya na makasalanan. At ang tao po ay makasalanan, so hindi po tayo makalapit sa God na holy, hindi tayo mare-reconcile, at kung hindi mare-reconcile yung kalagayan natin, hindi tayo mapapunta sa heaven, or we will spend eternity in hell kasi malayo tayo sa God. Ang magandang balita ng kaligtasan ay pinadala niya si Jesus Christ, na it is about the work and person of Jesus Christ. Jesus Christ is truly God, at the same time truly man. No? Siya ay truly God. He is an incarnate siya as a man. Si Yahweh na nag-incarnate as a man, kaya nga meron siyang attribute na God. Before His incarnation, ang lahat ng attributes ng God ay nasa Kanya. At nung isa ay pinanganak or doon sa sinapupunan ni Mary, ay dinagdag yung mga attributes ng man sa Kanya. Kaya siya yung God-man, no? Fully God or truly God and truly man. No? At the same time, mayroon pa isang component ng yung kanyang work. Siya yung gumawa ng ating kaligtasan. Siya yung substitutionary atonement. Siya yung gumawa ng ating atonement by following all the laws. At the same time, dying for our sins. No? At we can only appropriate or makukuha natin yung mga benepisyo na yan by believing on the Lord Jesus Christ. The only medium is our faith. Tayo po ay nagpapasalamat na binigyan tayo ng faith upang tayo po ay makapagsisi sa kasalanan, kasi po ang resulta po ng ating salvation ay new creation na po tayo, new creature, banal. So ang nature po niyan ay dapat lumayo tayo sa kasalanan, magsisi sa kasalanan at sumunod sa mga inuutos sa atin ng Panginoon. Yan po. At ngayon po sa umagang ito ay ating pong dadagdagan, no? Ang mensahe po sa atin. Ang title po dito ay Presenting the Glorious Gospel to the Conscience of Men. Diretso nating
ipapahayag ang konsensya doon sa konsensya ng tao. Kasi po, ang tao po ay marami pong mga balakid sa kanyang puso. Alam po natin ang ating puso po ay, sabi ni Jeremiah, deceiving yan. Deceiving ang ating puso dahil sa ating kapaligiran. Pwedeng may religion tayo, mayroon tayong mga biases o prejudices na apektuhan ang ating pagre-receive ng gospel. Ngayon po ay ang ginawa ni Paul ay with the help of the Holy Spirit, talagang dinireksyon niya doon sa conscience ng tao upang ito po ay matanggap talaga yung glorious gospel. At mayroon pong glorious gospel kasi kinumpare po to sa old na paraan doon sa ministry of death na sinasabing naka-engrave doon sa stones. But this is the ministry of the Spirit na dapat naka-engrave sa ating puso, isipan at konsensya. So yun po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Okay? I hope na maintindihan po natin ang panahon ngayon kasi ngayon ang panahon upang marinig natin ang mga katotohanan at ibigay natin ang ating panahon upang mayroon din tayong time na makinig sa salita ng Diyos. So tayo po ay nagpapasalamat na binigyan din po tayo ng pagkakataon na makarinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng online message at mamaya din sa ating mga discussion tungkol po dito sa ating Bible study. So babasahin ko po ang ating verses at alam po natin ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan po ito at nagpapasalamat din tayo sa Panginoon na makarinig na tayo diretso sa Biblia. So, sige po, tayo po ay magsisimula na. Magandang umaga muli sa bawat isa, Boker Tov, good morning. Welcome to the message for today entitled Presenting the Glorious Gospel to the Conscience of Man. Presenting the Glorious Gospel to the Conscience of Man. Ang text ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 4, verse 1 to 6. Ito po ay babasahin ko sa New King James Version. Kung mayroon po kayong Biblia dyan na printed or digital, open your Bibles 2 Corinthians chapter 4. Babasahin po natin ang 1 to 6, no? Ang subtitle po dito sa aking Bible ay The Light of Christ Gospel. Verse 1. Therefore, since we have this ministry as we have received mercy, we do not lose heart, but we have renounced the hidden things of shame, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose mind the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. For we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your bondservants for Jesus' sake. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Salamat muli sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, naming Ama, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat na sa kapanahonan ngayon ay kami din po ay nakarinig ng masalita sa diretsong pagbabasa ng Biblia. At alam po namin, Lord, na ang mga tao ay busy po. At salamat din po na ibinigay mo sa amin na babasahin ito upang marinig ng aming puso't isipan. I-bless mo rin po ako, Lord, sa aking pagpapahayag ng iyong mensahe sa umagang ito. Ang banal po na Espiritu po, Lord, ang magbigay sa akin ng unawa at understanding at kakayahan upang maipaliwanag po ito, Lord. At bubuksan mo po, Lord, ang aming puso't isipan upang maintindihan namin, Lord, ang mga spiritual na bagay. Salamat muli at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na mayroon pa tayong Biblia na nababasa. At dito po sa Biblia talaga ay pinapakita po talaga ang gospel. Ang gospel po ay very important yan. Kasi sabi nga ni Pablo doon sa Romans 1:16 to 17, sabi na, I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God to salvation
to salvation, mga kapatid. It is the power of God to salvation to those who believe, first to the Jews and then to the Greeks. For in the gospel, the righteousness of God is revealed from first to last, as it is written, the just shall live by faith. So bakit ko po palaging binabanggit yung gospel? Kasi ito po yung paraan kung paano po tayo maliwanagan at kung paano po tayo makakilala sa ating kalagayan at ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. At sabi nga dito sa 1 Corinthians 15, pinapakita din dito na ito po yung paraan ng ating kaligtasan. Sabi niya dito sa 1 Corinthians 15, moreover, brethren, I declare to you the gospel, which I preach to you, which you also received, in which you stand, by which you also are saved, if you hold fast the word which I preach to you, unless you believe in vain. Dito po sa Ephesians 1:13, sabi nga sa Ephesians 1:13, in Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until redemption of the purchased possession, to the praise of His glory. Sa akin pong tatlong verses na binasa sa Romans 1:16-18, sa 1 Corinthians 15 at sa Ephesians 1:13 upwards, nakikita po natin na ang gospel po ay yung paraan ng Panginoon upang ang tao po ay maligtas, no? At it is about the Lord Jesus Christ. Kasi ang sentro nga ng gospel ay about the work and person of Jesus Christ. So, walang ibang kaparaanan na maligtas ang tao kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ. At the same time, makilala natin talaga siya kung maintindihan natin yung gospel. Kaya sa aking sarili, nung ako po ay nakakaintindi ng gospel, pinramis ko sa aking sarili na talagang i-explain ko ng gospel to the best of my ability. Although ang aking best of my ability is not enough, kailangan talaga ang banal na espiritu po ang mag-i-explain sa atin upang maintindihan natin talaga ang mga effect nitong gospel. So dito po ay, ang aking buong binasa ay natatagpuan po sa 2 Corinthians chapter 4. At ito pong 2 Corinthians chapter 4 ay epistle po ito. Ano ibig sabihin ng epistle? Isa po yan sa mga genre ng Book of the Bible. Epistle means sulat ni Pablo sa mga, it's either sa kanyang ini-establish na church o sa isang church na may nag-establish na ibang Kristiyano o sa mga tao na kanyang ginagabayan katulad ni Timoteo, ni Titus, at iba pang mga tao. Pero dito po ay sinulat niya ito sa isang church na kanyang ini-establish at ang church na to ay may mga problema. Kaya nga siya ay nagsulat nito. So bago natin maintindihan itong aking binasa kanina, ay dapat makita natin kung ano po ang situation dito. Ang situation po dito ay hindi po friendly ang mga tumatanggap sa kapanahunan ng sulat na to, kasi alam po natin ang Corinthians ay mayroong mga nakapasok na ibang quote-unquote apostol ang tawag nun, pero hindi naman talaga tunay na apostol yon. Pumapasok sila just to parang guluhin ang gospel na pinipresent ni Pablo. So dito po ang sinabi nito, therefore, sabi na sa verse 1, therefore since we have this ministry. Ang ministry po ni Pablo dito ay pagpresent ng glorious gospel. Ang glorious gospel po ay it is parang in relationship to the old covenant, this is more glorious. Kasi babasahin ko po dito sa previous, kasi pag sinabi mong therefore dito, dapat tingnan mo yung mga previous verses or chapters before this one. Sabi ni Pablo dito, therefore, since we have this ministry. Ano ba yung ministry niya? Sabi niya, dito sa baba lang, sa 7 ng 3, but if the ministry of death, written and engraved on stones, was glorious, so that the children of Israel
could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance, which glory was passing away, how will the ministry of the Spirit not be more glorious? For if the ministry of the condemnation had glory, the ministry of righteousness exceeds much more in glory. So, kinumpare ito ni Pablo. Bakit sinabi niyang mayroon siyang ministry? Kinumpare niya ito sa ministry of death. Nakakapagtaka nga kung bakit tinawag ng ministry of death. Yung ministry na naka-engrave doon sa stones, ibig sabihin, yung Old Testament ito, or the Mosaic mga naka-engrave sa stones, yun ang Ten Commandments. Kasi sa kapanahonan ng Old Testament, ang covenant po nila, ang kanilang ministry ay naka-engrave sa stones ang mga batas upang ito ay sundin nila. At alam po natin, ang batas ay hindi po nakakaligtas yan, at ang purpose lang po ng batas ay ibinigay yan upang maipakita na napakataas ang holiness ng God. Maraming nagsasabi, bakit ibinigay ang batas na hindi naman nasusunod? Ang purpose ng batas, tinaasan talaga ni God yan para makita ng mga tao na hindi nila kayang abutin yan. At the same time, ang isang purpose po ay tutor yan. Tutor, hindi yan talaga ang tunay na magliligtas. Tutor yan to Jesus Christ. At mayroon pang ibang mga batas na civil, ceremonial, or dietary laws, aside from the moral laws. Doon nakukonfuse ang mga tao kasi akala nila lahat ng batas ay parang nakakaligtas yan, no? So, nung dumating nga si Jesus Christ, nung kanyang ipinalawanag doon sa Sermon of the Mount, talagang tinaas pa niya yung bar. Sabi niya, akala nyo ba maliligtas kayo sa pagsunod ng batas? Parang something like that. Or hindi naman sinabi ni Jesus Christ na word for word. Pero ang point niya doon, kung nasusunod nyo ba yung adultery, na akala ng mga tao, hindi lang sila mag-aasawa ng mga alipin or something. Ang sabi ni Jesus Christ, if you will look at a woman with lust in your heart, nagkakasala ka na ng adultery. So parang tinaasan talaga na. Kaya sinabi ni Moses dito na ministry of death in comparison to the ministry of the Spirit. It is a new covenant gospel. Ang new covenant gospel po ay talagang by grace yan. Ipapasok yan sa ating mga puso, susulat sa ating isip ang mga batas upang masunod natin. Hindi yan doon sa mga bato or doon sa Ten Commandments. Sabi, at may glory ito, may glory ito. Pero compared doon sa glory ng new covenant, wala in comparison. Sabi nga sa 12, therefore since we have such hope, we use great boldness. Unlike Moses, who put a veil over his face so that the children of Israel could not look steadily at the end of what was passing away, but their minds were blinded, for until this day, the same veil remains the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because the veil is taken away in Christ. Sabi nito na parang for even, sabi dito sa 10, for even that was made glorious had no glory in this respect, because the glory that excels. For if what is passing away was glorious, what remains is more glorious. Sabi na pinapakita niya na nung si Moses ay umakyat doon sa Mount Sinai at na-receive niya yung Ten Commandments, nag-reflect yung glory ng God. Nag-reflect yung glory ng God sa mukha ni Moses. At dahil takot ang mga tao sa glory ng God, nilagyan ng veil ni Moses ang kanyang mukha. Excuse me. Upang hindi diretsong makita ng tao. Kasi natakot nga yung mga tao doon sa glory of God eh. Ngayon, itong glory ni Moses na nakikita sa kanyang mukha, nagpapasing o nag-fade, no? Sabi niya, may glory yon, yung ministry na yan, na about the presentation of the law, but itong glory ng gospel na to within Christ talaga ay ay mas mahalaga ito, more glorious ito.
In short, yung batas ay tutor lang, may glory din yan, na nagre-reflect sa kay Moses, natatakot ang mga tao, pero nag-fade yan. Pero itong ipipresent kong gospel sa inyo, sabi ni Paul, mas glorious ito. At ito yung bago kong ministry. Kaya nga sabi niya, therefore, since we have this ministry of presenting the New Covenant glorious gospel, we have received mercy. We do not lose heart. No? So, ang purpose po dito ay tayo po ay naka-receive tayo ng gospel by the mercy of God. At dahil sa hostile ang environment dito, sabi ni Paul, we do not lose heart. Ganon din sa mga tao na hostile yung environment, and then we are presenting the gospel. If we are not sure about our gospel, kung hindi talaga tayo sure ng gospel, ay mawawalan tayo ng lakas loob. Kung hindi tayo sure, yun ang pagsabi ni Paul dito na hindi kami mawawalan ng lakas loob. No? At hindi namin babaguhin yung pagpepresenta. Sabi na, but we have renounced the hidden things of sin, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Kasi alam po natin, ang gospel po even today, ay ina-adulterate yan. Adulterated yan. Minsan, pinapackage yan, depende sa environment mo. Kung medyo takot ka, halimbawa po doon sa, kay mga guest kay Larry King, mayroong mga guest doon. Ang sabi nila doon na, halimbawa po, mayroong mga relihiyon na hindi naniniwala kay Jesus Christ. No? Example lang ito, bakit ina-adulterate ng mga tao. Mayroong ibang guest na I don't know kung talaga yung mga Hindus or other religion ay maliligtas. Wala yan sa aking kakayahan mag-decide. I don't know. So, yan ay one of adulteration yan. Kasi hindi kayang sabihin ng isang tao na if you will really not believe on the Lord Jesus Christ, you will not be saved. Kasi sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At sabi ni Peter doon sa Acts 4:12, salvation is found in no one else. Salvation is found in no one else, for there is no name under heaven given to men in which we will be saved. So, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na tayo po ay magligtas except kay Jesus Christ. Pero dahil natakot yung preacher or gospel presenter doon sa mga tao, kasi alam po natin yung TV show ni Larry King ay maraming naaabot doon. Yung mga ibang preacher ay natakot sila. So, they have to downgrade the gospel. Sabihin na, hindi ko po alam kung ano po mangyayari doon sa ibang mga tao, pero kung talagang totoo kang na naniniwala ka doon sa gospel talaga, you will say talaga na you cannot be saved if you will not believe on the Lord Jesus Christ. Because the center of the gospel is the New Covenant, and the New Covenant is about Jesus Christ yan. Hindi nga kaya ng mga batas na yan. Kaya nga pinadala si Jesus Christ. Kaya nga sabi dito sa Galatians 4:4, sabi nito sa 4:4, sabi ng Galatians 4:4, but when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption. So, bakit pinadala si Jesus Christ? Kasi, hindi ma-redeem yung tao kung wala si Jesus Christ. Kaya, kailangan natin talaga maintindihan na Jesus Christ ay God yan na nagkatawang tao. He is under the law. Kaya nga siya tao kasi wala pong God na under the law. Kaya nga dapat maintindihan natin na ang ating gospel talaga is about the person of Jesus Christ, that He is truly God and truly man. Nandun yung dalawang nature ni God. One person siya but two natures, no? So
dito may pinakita niya na hindi namin na dinadaya deceitfully, but ang aming ano doon ay diniretso namin doon sa conscience of man. Bakit po conscience? Kasi alam po natin, ang ating pong puso, ang ating pong mga by the way, ang conscience pala ay yun yung parang inner part na nag-decide kung ano yung tama o mali. Halimbawa po, ikaw ay kakampi ka sa isang politika, no? Politiko. Alam mo naman yung isang ginawa ng politiko talaga ay mali yan. Yun ang konsensya mo, alam mo mali yan. Pero dahil sa iyong party, doon ka naka-affiliate sa party na yan, o ikaw ay na ano talaga, dinidepensahan mo, and you decide not according to your conscience, but according to the situation, according to the environmental situation. Kaya nga may appeal tayo doon sa ating mga voters natin na vote according to your conscience. Kasi yung iba, nagbo-vote sila according to the environment na kanilang halimbawa kaibigan nila sila ganon, binibigyan sila ng pera. I hope na hindi naman ganon na talaga mga obvious. Pero may mga obvious na hindi naman talaga nila gusto yon, pero nagde-decide sila. Kaya nga dito ay pinapakita dito na we present the glorious gospel to the conscience of man talaga, para maintindihan talaga natin. Tayo po mga tao po, sa totoo lang, ikaw po nakikinig sa akin ngayon, mayroon ka pang agam-agam kung totoo ba talaga itong gospel na pinipresent ko. Una-una, mayroon kang relihiyon. Ayaw mong umalis doon sa relihiyon mo o nakasanayan mo. In fact, ayaw mo nga i-violate yung tradisyon ng family mo. Ayaw mo nga i-violate yung tradisyon ng family mo kasi takot ka na umalis doon sa relihiyon mo. Pangalawa, you will not really parang believing na kaya natin by the Holy Spirit i-interpret yung ating ang mga nakasulat dito sa Bible. Yun ang isa sa ating mga Pilipino. Kaya we adhere to the magistrate ng ating religion. At ang ating palaging sinasabi, ikaw na nagsasalita dyan, wala kang karapatan na magsalita kasi mas matalino ka pa ba sa mga sages ng aming relihiyon na sila ang nakakatotoo. Ang palagi nating although may konsensya tayo na parang siguro totoo naman ito. In fact, naranasan ko yan kasi sa aking unang pagkakilala sa Panginoon, ayaw kong umattend ng Bible study. But ayaw kong umattend physically ng Bible study, but I want to listen to a Bible study. So ang ginawa ko, it's either papasok ko doon sa kwarto, ididikit ko yung aking tainga doon sa wall at makikinig ako. O kaya pinapabayaan nila akong kunyari magbabasa ako doon, nandun sila sa tabi ko nagba-Bible study. Ang tawag ko doon, nag-i-eavesdrop ako kasi alam ko sa aking konsyensya, tama yung pinag-uusapan na, but I cannot really go there kasi meron pa akong ibang mga outside external forces na ayaw kong sumama. So, pinapakinggan ko yung Bible study. Sabi ko, mukhang tama naman sila. Later on, by the ng Spirit talaga, ang ating konsyensya po talaga ay maniniwala kung ano yung truth Kaya nga sabi ni Paul dito, but we have renounced the heathen things of shame, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Sabi niya, in the sight of God. Kailangan mong diretsuhin doon sa conscience kasi ang conscience po natin ay yun talaga ang nagde-decide kung totoo ito. Kung hindi ka man naniniwala sa akin kasi I am just a man, you have to read this one also. You have to read the Bible kasi faith comes by hearing and hearing the Word of God. Alisin mo yung mga external environment factors doon at decide ka talaga according to your knowledge talaga by reading the Word of God. Or kung nakinig ka sa akin na sa tingin mo totoo naman ito, ay pwede mo ning i-validate by reading the Bible. Hindi naman ito parang dadayain kita. Hindi naman ito budol-budol na pumirma ka na dito, pirma ka na dito, mag-recite ka na, magsisi ka na. Hindi naman ganun ang talagang totoong pag-present ng gospel. Present mo na yung gospel at pabayaan mo yung tao na makirinig.
So dito po tayo, sabi dito, but even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Napakatindi nito na ang gospel po ay natalukbungan, no? Hindi natin makita ang gospel, at it is veiled to those who are perishing, sa mga napapahamak, sa mga unbelievers. So kung ang gospel po ay hindi mo pa nakita ang glory ng gospel, mag-isip-isip ka kasi you are perishing, no? Hindi ko yan ang nagsasabi ako, kundi ang Bible. Sabi na, but even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose mind the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. So, kung hindi ka naniniwala sa gospel na si Jesus Christ talaga ang ating salvation, it is about Jesus Christ being God na nagkatawang tao. It is about the fulfillment of Jesus Christ na siya lang nakapulfill ng righteousness na pasado sa God, at siya ang dapat mamatay para sa iyong makasalanan, and you have to believe it by faith, by really believing on the Lord Jesus Christ. You are perishing, and the God of this age, Satan ito, the God of this age, no, has blinded who do not believe, no, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, shines on them. Matindi itong pagkasabi dito, the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Kasi ito po yung light ng gospel talaga, yung glory talaga ng God, si Jesus Christ yan eh. Kasi si Jesus Christ talaga, the image of God, no? Kasi makikita natin dito sa John 1:14, sabi dito sa John 1:14, makikita natin yung glory of God. Makikita natin yung glory of God. Kasi yan yung gospel eh, the glory of God eh. Sabi dito sa 1:14, and the Word became flesh. Si Jesus Christ yan, kasi doon sa number 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos dito sa 14, and the Word became flesh, nag-incarnate, nagkatawang tao, and dwelt among us, nananahan sa atin, nag-tabernacle sa atin, tabernacle, and we beheld His glory. Nakita, beheld kasi is nakita ni Nadjan. We beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father. He is the exact image of God, the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ulitin ko po yung 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Kaya nga si Jesus Christ ay, He is the image of God talaga siya. He is God na nag-incarnate. And we only believe that if the light of the gospel will shine in us, no? Sabi na, but even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose mind the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. So, alam po natin kung, kasi itong the light of the gospel of the glory of Christ, alam po natin yung glory of Christ talaga, sa ating physical na pag-unawa yan, parang light yan, light yung glory. Kaya parang ang, ano ko dito is, parang yung unit of glory is parang light, no? Yung parang light talaga. Ano ba ang unit ng distance, no? Anong unit ng distance? Meters, parang ano. So kung gaano kaliwanag yan, mas glorious yan. Kaya nga, ayaw ng mga Old Testament people na makita nila yung God. Takot sila eh. Kaya nga si Moses lang pinadalan na. Si Moses, nung nag-reflect yung glory ng God sa mukha ni Moses, tinakpan ni Moses ng veil pa yan para hindi mag-reflect talaga sa mga tao. Kasi takot sila. But tayo ngayon ay nagpapasalamat tayo ngayon na nandito si Jesus Christ, na siya yung nag-shield sa atin kasi He is a God in a bodily form eh. He is a God in a bodily form. Kasi kung wala yung body ni Jesus Christ, we will disintegrate right away if we will see the glory of God. Mamamatay tayo. Pero ito yung the light of the gospel. Kaya nga pinapaliwanag lang yung light of the gospel lang doon.
upang makita natin yung glory of God. O glory of God. So sabi dito, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, so shine on them. No? At sabi dito, we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves, your bondservants for Jesus' sake. For it is God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, hirap na hirap si Pablo ditong gamitin ang mga words, pero sa hirap ma-explain yung glory, parang sinabi niya, nagtatrust na lang ako sa God na siya yung magpapaliwanag sa atin. For it is God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Ito ay pinattern niya doon sa creation, kasi doon sa creation, sa first day ay create yung heavens and earth. In the beginning, God created the heavens and the earth. Bereshit bara Elohim et hashamayim bi'et haaretz. Yung hashamayim, yung And then, sabi doon, mayroon doon parang, and the darkness, hoshek, in the panim, in the face of the earth, no? Madilim doon. Kaya nga sabi ni Jesus, ng God, Yihi or, and then by he or. Let there be light, and then there was light. Yun ang doon. Sa katagalan kong pag nanood ng mga materials sa pag-study ng Hebrews, nakikita mo yung hoshek, yung dilim, makikita mo talaga na madilim kasi may mga videos doon na madilim, tapos lalabas yung or, yung light. Ganon yung parang naiintindihan ko dito, na parang sa kakapanood ko ng mga videos about the darkness and at lumabas yung pag-create ng God ng light sa first day, makikita mo dito na it is similar to the parang madilim talagang ating buhay, mga kapatid, nung hindi pa tayo nakakakilala ng kay Jesus Christ. Madilim yan. Unless God will illuminate us, bubuksan yung switch ng ilaw, makita natin yung gospel at makita natin yung glory of God. Na yung glory of God is the gospel of God, na yan yung talagang power of God to salvation. Kaya pinaulit-ulit natin yung why is it very important for us. Kasi ito yung talagang nakakaligtas sa atin kung maintindihan natin kung ano ang ginawa ni Jesus Christ sa iyo. Kung ano ang tinupad na mga batas ni Jesus Christ sa iyo, kung paano siya namatay at nabuhos ang kanyang dugo doon sa cross, at paano siya isang God na nagkatawang tao. Pag na-understand mo yan, you will really appreciate the gospel. Kasi the gospel po ay marami pong balot yan at depende po sa mga tao kung paano po i-present ang gospel. Minsan ang tao po ay, ang preacher po ay pinipresent niya na ang gospel ay about the purpose of your life here, no? Purpose of your life here. Ang gospel ay magiging successful ka dito. Yan, mga prosperity gospel yan. Maging successful ka dito at hindi ka maghihirap. Ang gospel is about parang magiging moral ka. Yes, that is the fruit or the effect of the gospel. Pero kung balutan, i-unpack mo talaga yung gospel. Hindi yan about, yun yung purpose of life mo dito. Ano lang yan, effect lang yan, unless nagagamitin ka talaga ng Panginoon. Ang gospel talaga ay si Jesus Christ, na siya yung parang ipinadala ng anak ng kanyang ama dito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Pero dapat maintindihan natin na ang God ay very holy, kaya nga pinadala niya si Jesus Christ kasi siya makapag-perform ng ating holiness at mapatransfer lang yan sa atin, i-believe in Jesus Christ. At the same time, dapat malaman talaga natin, acceptin natin na we are all sinners at hindi natin kayang abutin ang God sa pamagitan ng kung ano man gagawin natin. Ito man ay good works, following the law, ritual sa simbahan. Although hindi naman natin sinasabing you will not follow the law, kasi ang law po talaga i-follow natin after we receive it, but hindi yan ang pinaka-gospel talaga, hindi yan
ang nakakaligtas sa atin, kasi maraming sinasabi sa we cannot be saved by following the law, no? Kung ako man ay nalulungkot na kung mayroon man kayong sinusundan na isang grupo o reliyon na akala niyo talaga masusunod niyo ang batas, I will tell you now na kawawang-kawawa ka. Cursed is everyone who cannot fulfill all the laws. Sabi ng ng Galatians yan. Cursed is everyone. Hanapin ko lang, no? Kasi baka mayroon pa mag-isip sa atin dito talaga na sabi ng mga Christians hindi daw kayang hindi raw kayang isunod ng batas. Hindi talaga kayang isunod ng batas kasi dapat dito, curse is everyone who cannot curse. Saan yan? Ito. Kung ikaw ay nag-iisip talaga na kaya mong sundin ang batas, at kung mayroon kang reliyon na nagsasabing mali ang pag-interpret natin sa Bible na hindi kaya ng tao na sundin ang batas, kaya siya maniniwala kay Jesus Christ na dapat maniwala lang siya kay Jesus. Kasi ganito yan. For as many, sa Galatians 3:10, for as many as are the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of law to do them. But that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. Kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay maliligtas pamagitan ng iyong paggawa ng mabuti or pag masunod sa batas, you are under the curse. You are under the curse. At yung curse na yan ay mawawala lamang yan kung ikaw ay maniniwala kay Jesus Christ. Kasi sabi daw, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Siya ang na-curse for natin. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Yan, cursed is everyone who hangs on. Alam po natin si Jesus Christ ay napako yan sa cross. At siya ang kumuha ng ating curse. Kaya nga sabi natin dito, substitutionary atonement. Substitutionary atonement. That is the gospel, mga kapatid. It is about Jesus Christ. Kaya nga, tatapusin ko ito sa isang parang sincere talaga na pag-uusap sa kasi si Pablo dito is very sincere. At he is very confident siya na tama yung kanyang gospel. At ang gospel talaga is about Jesus Christ. If you are believing other gospel, lagot tayo. Ang other gospel po ay kaya nating iligtas ang ating sarili, or we will contribute to our salvation. Sabi ni Jesus Christ, it is finished. Sa John 19 verse 30, it is finished. Ako ang nagliligtas sa iyo. At dito po ay very bold si Pablo na bold si Pablo dito na i-present talaga itong gospel. Kaya nga sabi ni Charles Haddon Spurgeon na, if you cannot present the gospel talaga in the correct way, at hindi ka pinadala talaga ng Panginoon to present the gospel, mabuti pa magtinda ka na lang ng doon, o mag-farm ka, o bumalik ka na lang, kasi you will deceive many. Sabi ni sabi ni Pablo dito, hindi kami ang nagsasalita, kundi ang Panginoon ang nagsasalita. Sabi niya, for we do not preach ourselves, hindi namin pinipreach ang aming sarili. Unless kami dito, wala kaming kasali dito. For we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves are bondservants in Jesus. Kaya nga sabi ni Pablo dito sa 1 Corinthians 2:2, we know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Kailangan natin pag-iisipan yan. Mga kapatid, marami pong namamatay sa kapanahon ngayon. Alam po natin sa statistics, 150,000 every day ang namamatay. And I hope na ang tao po ay maliwanagan talaga ng totoong gospel. Kasi kung hindi maliliwanagan, talagang kawawang-kawawa. And we pray and hope na katulad ni Pablo, nananalangin kami na hindi kami ang nagsasalita dito, kundi ang Bible talaga nagsasalita. At if you have doubt, you go to the Bible talaga. Kasi ang Bible talaga. And I appeal to your conscience, mga kapatid, mga kaibigan.
Kasi ang konsensya po, sabi natin, ang gamit natin sa Pilipino sa konsensya, makonsensya ka naman. Makonsensya ka, minsan tayo, nakokonsensya tayo sa ating mga anak. Nakokonsensya tayo sa ating mga anak na hindi natin napapaayos ang kanilang mga buhay. Dapat makonsensya din tayo sa ating sarili, sa ating soul, na hindi natin talaga pinapaniwalaan si Jesus Christ. Kasi it will reflect yun eh. Kaya nga sabi dito, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Kailangan mong pag-isipan din bilang padre ng pamilya o anuman, na ano ba talaga itong gospel na to. And I hope and pray na ang gospel ay na-present namin ng maayos. It is about the work and person of Jesus Christ. Uulitin ko po sa pagtatapos po, makinig tayo. Ang gospel po is about the work and person of Jesus Christ. Dahil tayo ay makasalanan, di natin kaya iligtas ang aming sarili, ang Diyos ay banal, kailangan niya ng perfect righteousness. Tayo ng mga tao, hindi natin kayang i-perform yung perfect righteousness. Nagpadala si God ng isang God-man na si Jesus Christ. Siya yung magpo-fulfill ng ating righteousness na yan by following all the laws na nasiset yan. 100% tutuparin ni Jesus Christ. That is the active obedience. Ang usapan nila sa covenant nila sa God the Father, He will die and obey all the laws. Pag na-perform ni Jesus Christ, He will raise Jesus Christ from the dead. Kaya nga importante yung resurrection. Kailangan natin na fulfill yung paggawa ni Jesus Christ, na fulfill yung kanyang active obedience, na wala siyang kasalanan. Namatay doon siya sa cross kasi ni-raise siya ng God. Ngayon, paano mapapunta yung righteousness ni Jesus Christ? Kasi yung righteousness natin, mga kapatid, hindi yan makakapasa sa standard ng God. Pag-present natin yan doon, kung hindi nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, you will be thrown to the lake of fire. Kailangan matransfer yung righteousness ng God sa atin by faith. You have to believe in the Lord Jesus Christ. Yun ang number one sa aspect ng gospel. The work of Jesus Christ, yung kanyang active and passive obedience. Ang pangalawa po ay yung kanyang person. You have to believe that Jesus Christ is really the God na nagkatawang tao, no? All the attributes of God were present in Jesus before His incarnation. And then when He was incarnated, all the attributes of man were added to Him. Kaya nga si Jesus Christ, kaya nga sabi doon, kung hindi ka naniniwala na Jesus Christ came into the flesh, you are an antichrist, and that is not the correct gospel. So ano po, appeal ko kayo sa inyong konsyensya. Kung hindi kayo naniniwala, pag-pray kayo, magbasa kayo ng Biblia, and sabi nga, I know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And sabi ka natin, you have to believe in the Lord Jesus Christ. You have to trust talaga Jesus Christ. And repent from our sins. And follow Jesus Christ as your Lord and Savior. Let us pray. Panginoong Diyos naming Ama, Lord, kami po ay lumalapit sa iyo, Lord, sa mga makikinig po sa mensaheng ito, Lord. Kami po, Lord, ay nag-a-appeal sa iyo, Lord, sa pangalan ni Jesus, Lord, na buksan mo po, Lord, ang kanilang puso at isipan, ang light of the gospel of the glory of God po, Lord, ang magbukas ng kanilang puso at isipan, pumasok sa kanilang mga konsensya, Lord, upang maintindihan nila na kami ay mapapahamak kung wala po ikaw sa aming buhay, Lord. Lord, pinapanalangin po namin, Lord, na mabuksan po ang kanilang puso at isipan, magsisi sa kasalanan, at tanggapin si Jesus talaga na sariling tagapagligtas talaga, Lord. Bless mo, Lord, ang bawat isa, at alam po namin, Lord, na you are the one who will shine the light of the darkness sa kanilang mga puso. Bless mo kami, Lord, at salamat muli, Lord, sa pagkakataon na ipahayag namin ang iyong masalita. At ito ay magbubunga sa mga makikinig. To Lord, I am dalangin in Jesus' name. Amen. God bless po.